Check, check. May gabi sa makausab, mga kaigsunan. May gabi. Happy midweek. Happy midweek usab sa nagtanaw sa nato karon no sa Facebook Live. Happy midweek usab kaninyo diha karon. So sa dili pa ta mag-start no. Dang salamat sa Baan Church sa pag-invite kanako. Isip usa ka speaker karong midweek. Wala jud ko nag-expect no nga kanang matap ko ba kay nari sa balay lagi permi lagi. Ya, nabaluan jud ako basta midweek kanang adto ra may magbalay-balay sa igsuuna namo sa Maog. So salamat kayo Baan Church sa pagdawat. Then salamat pod sa kanta nga gihalad ka Ginoo ni Sister Cheska. Salamat sister. So before ta mag-start makigsunan, kagabi ilang, gikan ko nag-OGT, naghuna-huna na ko daan ba nga, ay iniguli na ko, magtuon jud ko, kaya na ko yung nabasa nga, nindot kayo. Alam ko, ay karon naggama na ko guan, naggama na ko PPT. No, naghimo-himo ra jud ka ng something lang ba, as backup. Then pagkataod-taod, tunga sa pagbuhat na ko, niya na mga kaigsunan, nahitabo nga ni chat si Kim sa kuha. Siya nga, Troy, basig pwede ka ugma ba? Mag-midweek ka lang ikaw mag-speaker. So medyo na kulbaan dyan ko makaigsunan kay actually first time ko nimo barog sa atubangan ninyo diri sa Baan Church. So praise the Lord gahapon nga kanang medyo na kayo-kayawan dyan ko pa chat ni Kim. So kabaloman ko nga wala ko'y kaya o ako ra. Pero kung kauban akong Ginoo, kaya natong tanan. So karon before ta ma-start ato ido ko ato maulo nas pagampo. Ginoong labing dalaygon makagahom to sa langit, Lord. Salamat nintak na sa kagabion, Ginoo, sa tunga-tunga sa simana, sa paghatag ka namo og kusog ug kabas kog giya nga kami makani sa balay lumpuanan. Samtang ako magabatbat ni ini mga pulong, Ginoo, akong ginapangayo imo bala espiritu nga bisag unsa mga magagula sa mga baba, Lord. Kinigikan sa imong pagbuot. Wala ko mabuhat ug wala ikaw. Kini tanan ng gampo ginapangayo sa Allah Jesus among maluluwas. Amen. So magsugod sa topic karon no. Ang topic karon giuluhan og na ang nadaot na sudlanan or the married vessel. No, nadaot nga sudlanan. Mabasin nato siya sa Jeremiah 18 verse 4. Og diha sa masudlanan nga gibuhat niya gikan sa yuta nga kulunon. So gikan sa clay mga kaigsunan. Nadaot diha sa kamot sa magkukulon. So ang clay ayang gibuhat naguba sa iyang mga kamot. Kini gibuhat niya pag-usab og lain nga sudlanan sumala sa gipakamaayo sa magkukulon nga angay himuon gikan niini. So sa pagbuhat ni ani nga vessel or kanang pot makaisunan kini naguba sa iyahang mga kamot. Pero sumala sa iyang gibuhat, iyang giutro o gibuhat niya what is best for that pot. For that vessel, no? Sige, ato ipadayon. So trivia. Dili ta magsugod una no sa amazing fact of the night sa atong midweek of prayer. Natay gitawag na Japanese art of repairing broken pottery. It is called kintsugi, which translate to golden joinery or golden repair. Kaya nga no, dito sa Japan makaigsuunan, ug mabuak ang pot, dili na sila mo give up anang apat. Ilang pamangitaan og pamaagi unsa nila pag-repair, balik anang apat, no? So pag-repair nila balik ang apat, ilang butangan og platinum, ilang butangan og silver, aron mas mahanindot pa ang pot lang tawon og mas mabaligya pinig, mas mahal. Dili sa yun ang pag-repair og pot makaisunan, no? Ug mabuak ang plato, silhiga na. Pero sa ilaha, kining art nga kintsugi makaisunan, pag mabuak ang usa ka pot, maningkamutan gid nila nga masuni sila balik tanan. Kauban na usa ka bulawan. So karon, bisan pag daghan og crack sa ato makita magsuna daghang crack ang pot, na gold sa tunga ana nga crack. No? Ato makita nga bisan sa imperfection ana nga pot, valuable gihapon siya. No? Amen makisunan?
So karon, before ta mag-start jud no sa atong kanang atong sang tan-awon sa magkukulon. Giunsa niya paggamit before ta moabot sa part nga magkukulon or sa pottery, sa pot o clay. Atong tan-awon giunsa ni paggamit sa Dios, giunsa paggamit sa Ginoo ang mga normal nga magubutang to point out a message, to spread a message within this brethren, no? Atong tan-awon. The sower, the seed, the soil. Focus not on the greatness of the person, but on the faithfulness to sow and the willingness of the heart, no? Simple ra kay mga butang ang parable si Jesus. Sa mananumay, sa yuta, simple ra kayo. Pero na ay message nga hidden ang mga parable. Sunod, the woman, the leaven, and the meal. God uses ordinary people and actions to bring about a widespread of transformation. Ang babae nga naghimuan ang apan becomes a symbol of the quiet but inevitable spread of God's kingdom. No? Samtang siya nagabuhat, pasagdang alampan, mutubo. Sama ka na to, samtang kita mga buhat, although dili dayon na to makita nga mo harvest or mo grow dayon na nga kana nga makatawhan. Pero pasag din na sila gamay lang. No, ang Ginoo nay bahala magpatubo. Sunod, the vineyard is, the vineyard, the fruit. Simple kay nga mga butang, mga kaigsunan, mga higala. Pero nasa mensahe sa ato. Ato yung padayon. Ang sudlanan, no, at sa itong nabasa, ang sudlanan daw na daot sa kamot sa magkukuno. Sama sa tao nga daot sa sala. Pero ang Ginoo gihapon nagatrabaho alang kanato. Nobody's perfect in this world, mga kaigsunan. Kita na nga daot as vessels sa matag adlaw, mga pandol. Pero God doesn't give up on us. Ang Ginoo permi nagalantaw. What is better for you and me? No? Dili kita niya pasagdan. Og sa iyang kamot ang gitanaw, asay mas maayo para ani niya. No? Ato'y padayon, mga kaigsunan. Atong lantawon, ang magkukuno, ang tao, ayutang kulunon. O giunsa pagkadaot sa sudlanan. Ang Ginoo ang atong magkukuno, mga kaigsunan. The potter that molds us. No? In His ways. The precious sons of Zion, comparable to the fine gold. How are they esteemed as the earthen pitchers? The work of the hands of the potter. Atong nabasa, mga kaigsuunan, Lamentaciones 4 verse 2. Nga naay Ginoo silbi nga magkukuno, nga nagaumol kanato. Ato makita ang kamatuoran nga naa jud ay mag-umol, naa gyud ay magplastar kadang tanan. In Galatians 1 verse 15, but when it pleased God who separated me from my mother's womb and called me by His grace, sumala sa itong nabasa karon, mga kaigsunan. Base sa way katapusan nga grasya sa Dios, kita ginatawag, ginakold, ginaplastar, ginaumol. This shows that our life is not an accident. No? Dili aksidente ang pagkabuhi ni kalibutan. Because God has a plan for every one of us. Sunod. Samtang siya nagabuhat ka na to, ato dapat dawaton that we are His great workmanship. For we are created in Christ Jesus unto good works, which God has before ordained them, that we should walk in them. Binuhat kita sa kamot sa maayo nga magkukuno. Gihulma sa iyang imahe. Sama kaniya. We are the workmanship of the greatest potter of our lives. No, kita. Gibuhat ta sa pinakamaayo nga kamot. Pero nahagay po'y times nga bisan pa siyang kamaayo siyang kamot. Mabuak o mabuak ang usa ka pot. At yung balayon, makisunan. Ang katawhan, ang yutang kulunon. We as people are clay. I am the same as you in God's sight. I am too a piece of clay. Kapila nagihulagway sa Biblia, mga kaigsunan, nga kita usa giday kasama sa
clay. No? Mabasa na nato siya sa Job 36 verse 6. He brought me up out of a horrible pit, out of the miry clay. No? Per me. Gikan sa clay, ginaumol, ginapaningkamutan sa Ginoo, siyahang mga kamot. Pero mabungkag o mabungkag jud gihapon, pero ngano man na ang makaigsunan, no? Hatong pagtulunan karon, ato na siyang ilhon, ngano man na siya. Ang clay og mabili na siya nga siya ra mismo isa, wala na siya erang mabuhat. No? Kung pasagdan ani mong clay dira, dili na mahimong pat. Sama sa usa ka tawo nga helpless. Wala. Wala jud. Wala kaya buhaton ang tawag way Ginoo, makigsunan. No? Wala jud kaya, wala arang mabuhat. Unless God wants to make something out of him, out of us. Karon mga kaigsunan, ang Ginoo gusto gid nga naay mabuhat sa atong mga kinabuhi karon. Na siya gusto iumol alang kanato. No? Ato pwede yun nun. Ang pattern sa pagbuhat sa clay ay sa pot. The potter is an artist in his own right. He uses a pattern when he fashions a vessel. No? Depende sa pagbuhat, depende siyang plano para anang a vessel kaigsuon. Dili tanan same og technique niya gamiton. Pero if he sees what is best for that pot, if he sees what is best for that clay, then that will be the design that he will make. No? Kala mo i-disenyo yung pagabuhaton. Mo nang each one of us is unique. No? Ginabutang tanang ang lugar. No? For a purpose. We are here today for a purpose. No? Bisa asa ta Mulakaw, we are there for a purpose. Because God is intentional in His designs, mga kaigsunan. Intentional ang Ginoo sa mga ginabuhat. No? Sometimes things in our lives doesn't make sense karon. Dili na to masabtan, Lord, ngano man ni? Kabi ko ba, grabe na ni kamaayo ng pag-umol ni mo sa ako, Ginoo. Pero before ang clay mahimong pot, moagi pa na siya sa kagubaon, sa fragile, moagi pa na siya sa kainit, i-blast pa na sa furnace sa kainit, mga isunan. Aron siya mahimong malig-on, no? O kana ang gusto nga disenyo sa Ginoo alang kanato. Ato ba yun? Jesus Christ is God's pattern, no? Ang pattern sa Ginoo kay pinaagi kang Jesus. Ano kita mahimong sama-samahan nindot nga pot sa clay. Ngayang gusto alang kanato. Gusto siya nga atong binuhatan sama kang Kristo. Kay mo pa nang pinakanindot nga pot as an example nga unsaon pag-umol, no? Always look to Jesus. No? Akong pinayon. Si Paul o si John nakasabot ni ini. Ano nasabotan gini nila? Wala jud koy arang mabuhat ug wala ang Ginoo. Karon kini mga suliranon giumol ko sa Ginoo. No? Kining mga butanga karon nga kung naagian ay pagsulay ni siya. Si Paul ug si John nakasabot ni ani. No? Bisan sa kalisod, bisan sa unsa pa na sa panglutos. They always remember that God has a greater plan. God has a design for each one of us. Nabuak ang sudlanan sa kamot sa magkukulon. Kung grabe siya kamaayo nga magkukulon, kanong mabuak pa man siyang kamot? Di ba? Maka-question ta na. If God is so loving, why is there so much sin in this world? Sometimes mo question ta na. O grabe ba kamaayo sa Ginoo? Kano naman ni sa akong kinabuhi karon? Here again, God admits. Bisan pag sa kamaayo siya mga kamot. Bisan pag sa kanindot siya mga effort. He failed to achieve His original design in the life of His people. Ngano na fail man niya? Ngano na fail man igsuon? Because God loves us. Ma-fail gina siya gihapon kay ano man. We are given a free will. We are given the freedom to choose. That is love. Mga kaigsuunan, no?
Na may disenyo ang Ginoo alang kanato through Jesus. But we refuse. No? We refuse to follow that example. That's why bisag sa iyang pagka mainindot nga kamot. Siya pagka-skilled. Siya pagka-maayo nga mo handle anang clay. Mabuak gina siya if we as people doesn't follow God's design. Or ba yun? That no amount of effort by God can do anything with us without our will and cooperation. Dili mamugos ang Ginoo. But that is love also. No? This love all along. Our message is a form of love gikan sa Ginoo. Bisan pag-unsa niya ka maayo, mabuak gahapon siyang kamot. Kaya nga naman, sometimes dili man ta mo follow sa unsay ang gusto alang kanato. Bisag unsaon na to. No? Bisag unsa kanindot pa sa plano sa Ginoo alang kanimo kanako. Ya kini siya pohon mahimo ning inani, kini siya pohon mahimo ning inani. Ay dili ko ana Lord. Dili ko. Then we question God. Ngano na inani sa akong kinabuhi karon? We question him. Lord, ngano man ni? But remember, God's design is through Jesus. Who are we to question His skill? No? Ato ba yun? Dili kita kaya i-transform o trabahoon sa Ginoo. O kita mismo dili ta willing ma-transform. Lain ba sa buot o kanang pugson ka? No? Lain jud kay sa buot kanang mapugos ka. Pero if you surrender to Him, paningkamutan na to, nga muduol kaniya, we will see the differences in the blessings that we receive. Akong gimension kagaina, ang English title ani niya is The Marred Vessel. Marred. Sa'yo meaning sa marred? To mar is to damage, to impair, to impede, to disfigure. Because of sin, nangalumping-lumping ang clay nga gibuhat sa Ginoo. Nangapandol-pandol ang mga katawhan nga giumol sa Ginoo. Because of sin, mga higala. No? Pero sometimes, God let these things happen in our lives to remember Him. I remember sa una before ko makuan marisunan. Medyo trivia kuan sa takadali. Medyo tabok sa takadali. I remember sa una no nga before jud ta mo pagamit sa Ginoo, hulaton jud nato ang latos. Adi sila pa ta magpagamit. Amo to naka-experience mo ana. Maghulat pa jud latos sa Ginoo. Adi sila pa magpagamit. Karon nga okay pang lawas. Karon nga walay balatian. Karon nga walay gisagubang nga problema. We forget to kneel down before God. Pero naa na, Lord, sorry. Lord, pasaylo ako. God's design is through Jesus. Eternal life ang design ni Jesus. But we choose igsuon nga maglahi kitag dalan. That's why in Jeremiah 18 verse 4, sa iyang maayo nga kamot, naguba gihapon, pero dili na dira taman higala. After ana nga sentence, na apay ni sunod. Ang pangutana karon, kay nabuak man siyang kamot, kuya. Igsuon, nabuak man sa kamot diha. Sa maayo nga magkukuno. Giunsa man dayon niya ang nabuak nga pat. Iya manggilabog. Ay wala na ni, buak na ni. Bounce na queen. Wala na to. Bounce na. Sagdi na na, himo tag bago, umol tag bago. No? Na example gikan sa Bible. The image of Cain. Kinsa nakailan ni Cain diri be? Ay, nakailan mo ni Cain? Kailan sila ni Cain? Be, mga live viewers be, kailan mo ni Cain? Ay, naka-live pala to. Cain was marked by God. Not destroyed, but set apart. Sa verse 15 ng Genesis 4, kinsa may mobalos kang Cain
Sama sa pagpatay niya ka Abel, dili mo na ako palagpason. Pasagdila na siya. Nga magkinabuhi siya nga dira protektahan ka na siya. Grabe no? Bisag si Cain nakasala. Nagi po ang protection sa Ginoo. Naagi hapon. Wandering with a sign of protection bisan pag siya nakasala. And Solomon. Unsa man ni Solomon? Though he fell to lust and riches, siya napandol. Nagkinaunsa na da. Pero siya ingon, kakawangan sa kakawangan. Tanan. And God used him to spread the message throughout the world. Nga karon ginabasa gyapon nato. Check. Low. That's why God used him to write parts of Scripture. His legacy remained complex, but not erased. Wala gyapon nawala gyapon. Bisan pag unsa ka makasasala ni Solomon, wala gyapon siya giwala sa Ginoo. Because through him, nagimutay lesson nga mapunit. No? Ano ba yun? The image of Judas. Overwhelmed by guilt. Pero nabagi siya untay tsansa nga mobalik sa Ginoo. But he chose. And design sa Ginoo is through Jesus, eternal life. But Judas, iyang gid-choose gid gahapon. Sa iyang guilt nga na-feel, iyang gipili. Pero God, naghatag gid unta si ato og another chance for me and you sa matag adlaw. Iyang magipasagdan? Wala oy. Not at all, but he made another vessel. He did the next best thing with it. Yang gibuhat ang unsa may sunod nga mas maayo ani nga butang. Kay nabuak man ni siya. Sige. Akong panikamutan sa unsa unahuna-hunaan karon. Nga siya mautro pag-usab. Maumol pag-usab. Nga siya mahinindot na pud pagbalik. O siya mahibalik kanako. No? Grabe kanindot sa message sa Ginoo per me makaigsunan. Always, ang gugmar dyan sa Ginoo, mubabaw dyan per me dyan. Pero as people in His great design, we fail to realize that. We fail to realize His love. Who are we to limit and question the Almighty Creator? Para kang kinsa raman ta, mga inani og mga lawas, mo limit sa unsa ang gusto para sa imo sa Ginoo. Nak, gusto ko ani para sa imo ha. Ay Lord, dira ka, stop lang sa kini akong gusto. Then we question Him. Anong nakuan man ko, Ginoo? Di ba? Question na yun nato sa Ginoo. Pero sa sugod pa lang, gihatagan tag plano, wala ta dira Sige, ato ba yun? Karon sa atong kinabuhi, gusto ko nga i-remember ninyo mga kaigsunan. O sa inyong i-recall nato. Sa time nga nakasala ta, gikast away ba ta sa Ginoo? Sa time nga nahilayo ta siya gipasagdan ba ta niya? Sa time nga wala ta siya ni tuo, gipasagdan ba ta niya? I know each one of us has stories to tell. How their sin, nagpalayo sila sa Ginoo, pero they manage to get back to God. Maybe ang Ginoo mo gamit og lain tao, maybe ang Ginoo mo gamit og literature, maybe ang Ginoo mo gamit og kanta, pulong, samas yun na dungog karon. Para sa pag-umol ka nato balik sa unsa man ang nindot nga step sunod sa tong kinabuhi. Ang Ginoo gusto lang gid nga anak saligi lang ko. Tamak lang ana. Kabalo ko nga di mo makitaan. Kabalo ko nga lisod. Tamak lang. Salig lang sa ako. Sometimes that nga trust wala sa ato makaigsunan. Misas ako, wala na sa ako sa una. Musimba bitaw kong Sabado bitaw, okay na oy. But to know Him, to know His plan and design, is to be obsessed on how to be like Jesus. We claim to know God, but we do not know
the design that He wanted for us. That's why in the verse we always read, bisan pag siya mahanindot nga kamot, sa skilled hands of God, mabuak gihapon ang usa ka vessel. Because that vessel doesn't want to be transformed. Karon, does God cast us away? No? Gipahilayo ba din? Gana ba din sa Ginoo? Gipagtabuyan ba din ta? Wala jud mga higala. Wala jud mga igsuon. This midweek of prayer, sa inyo tubangan karon, usapod ka broken vessel. Ako usab, isa sa inana. Pero as we choose God, as we choose to be like Him, as we see the design that God wants for us, we can understand na ang pagkabuak sa vessel is the time para i-gather o balikon pagbuo sa Ginoo. No? He makes the next best vessel out of us. Sometimes magwonder ta, ngano inana man na sila nga tao, no? Grabe ka dasig kayo. Maybe na sila sa gubang sa una. Nagibago sila sa Ginoo. Wala, palahubog mo kayo na siya sa una, o. Nausam na siya karon. God has a plan for each one of us. Maybe karon we cannot see the plan of God, but He is asking us to trust Him. Karon, yeah, sure, oy. Nga, matama kita, example ana, iya. Nga bisag, grabe nila kadautan, gireform sila balik sa Ginoo. Actually, we can read in the Bible, the thief on the cross. Sama siya? No? Kawatan. Wano kabalo, kawatra ba? Pero as he surrendered himself to Jesus, no one is far too gone from His grace. Inana, kalalum ang gugma o grasya sa Ginoo, mga higala. Abi nimo karon nga layo na kay ka sa Ginoo, ay di ko musimba kay ko anak kayo, ay di na ko musimba kay makasala na kay ko, ay di na ko musimba kay nakabuhat ko inani. Dili higala igsuon. Walay makalabaw sa gugma sa Ginoo alang kanimo. At that 11th hour, the final hour of his life, he gave his life to Jesus. Kuyahang nadawat ang salvation. Sunod, Jacob. A broken vessel. Sunod, Peter. Another broken vessel. Paul. Samot na si Paul, kay grabe kay mga lutos. No? Pero, sumala sila ang brokenness. Sa kulang o pagsalig, sa sala nga ilang nabuhat. Sa pagpahilayo nila sa Ginoo. Sa pagpabungol-bungol, da sa Ginoo. Remember this, higala igsuon. We are not discarded, but redeemed, reshaped, and recommissioned. Wala tagi pagtabuyan sa Ginoo. Pero ang gusto sa Ginoo nga mautro kita, mausab as broken vessels. Wala may perfecto ka nato diri karon. Even ako nga nagwali niini sa tubangan, dili ko perfect kay nagwali ko diri No? Makasala jud gihapon ko. Pero as we surrender ourselves to God, He will make a way for all those blessings, all those plans, the tribulations. What is the plan of God? Kana makasakit na to, plano gyud mo na sa Ginoo. All we have to do is look to the brighter side on what is God's plan for my life today. Sunod. Grabe ang picture. Ato, no? Kahilayo na kayo nila sa Ginoo. Pero ginaotro, girefurbish kibali ba? Nabuak na, nga naman di ay. Butan ta na siya gold, mas mukan ba na siya? No? Grabe ka, positive sa Ginoo maghuna-huna. Pero again, dili ma-exercise sa Ginoo ang gahom. O dili na to ilit. Iyang gahom ma-exercise sa tua. We always ask, why blessings dili maabot sa to? Why inani nga talents dili maabot sa ako? While wala ko'y gasa sa inani. Have you tried to let go of all these things?
So that Jesus, bisan siyang makuan nga kamot, mabuak ka, o pag umulon ka og gutro. Ang walay kahumanan nga Ginoo, nagabuhat sa matag adlaw, is working ato mga nangalumping, sa to mga nangabuak, nga mga kinabuhi, mga higala, igsuon. Hanggang karon at this moment, the fact that we are in His church, God is working at each one of us. Wala gipalagpas ang Ginoo. Bisag kinsa man na. As long as naatay willingness. Admit sa Ginoo na dira gid siya na mali. Mamili siya sa pag-umol. Mamili siya sa pagbuhat. Anang clay pots. If we refuse to surrender ourselves to God. Bisan pag mamali siya, bisan pag dili ka mutuman, mo na mabuak ang clay, di man ta mutuman good. Bisan pag ikaw o ako, magkalisod, magkalayo sa Ginoo, magpatakataka na kasala. Ang Ginoo wala jud kaundangi igsuon. Wala ni undang ang Ginoo sa pag-work sa atong kinabuhi karon. God doesn't need perfect vessels. Just surrendered ones. Dili maganahan og dili kailangan sa Ginoo perpekto na kadaan. Di na ka magpatudlo. Di na ka gusto mo agi ka sakit. Dili na kailangan sa Ginoo. Sama sa atong gistadihan kagaina. God uses ordinary things, ordinary people, simple things to carry His gospel. Bisag asa kang lugar ibutang, as long as you are willing to work for God, as long as you are having an open heart and mind for God, God will not stop working on your broken vessel. Brokenness is often the beginning of usefulness in the hands of the master. Also, may lain niya ay work. O perfecto tang tanan. That's why brokenness is something as a start. Kabalo mo ko na ay sa nagtanaw po siguro, broken ba sa kabalo ko na po diri karon. Wata kabalo aha nga aspect in life broken. But remember igsuon higala. It is just a beginning. No? Sinugdanan na siya. Kaya as long as you're willing, God will be using you for His ministry. Although di man ta kasabot karon sa pain nga to nadawat. Di lang to masabtan ang kalisod sa kinabuhi. Karon, andam baka i-surrender imo kagalingon. I-surrender imo kasakit. I-surrender imo kagubaan, brokenness, atubangan sa Ginoo. Sa atong magkukuno, aron ikaw ay ang trabaho o nagbaguhon. Sa ito mag-end ni kagabion, akong gihangyo ang tanan sa pagduko sa mga ulo, kay magamputa. Ginoong Diyos, labi dalaygon sa tanan. Ningtak na sa kagabion, Lord. Dako amo kalipay, pasalamat sa pagdungog sa iyong mga pulong, pinaagi ka na ako, Ginoo. Na Lord, bisa ako sa ka-broken vessel, but I try my best, Lord, na magaduol kanimo. Thank you for using me this evening. Salamat, Lord, sa mga naminaw ni kagabion sa Baan Church. May you bless this church, O God. Na sila magapadayon sa imong buhat nga naamay gisagubang kining maong simbahan karon, Lord, sa personal nilang kinabuhi, Ginoo. Gusto ko, Ginoo, nga maabot kanila kini nga pulong. Nga kana may sinugdanan sa pag-umol nimo kanila to make something greater. Kining tanan ang ginampo ginapangayo sa ngalan ni Jesus ang tumululuwas. Amen. Salamat sa pagpaminaw mga higala igsuon. Ang Dios magkapanalangin kanatunan. Happy midweek.